Magandang hapon. Tayo naman ngayon ay dadako sa ikatlong bahagi ng ating pag-aaral at ito ay may pamagat na hinuhuwad ni Satanas ang ministeryo ni Kristo sa langit at ito ay base sa Daniel 8. Mayroon lamang isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Kristo Jesus. Unang Timoteo 2 verse 5. Si Kristo ang bago at buhay na daan. Hebreo 10 verses 19 hanggang 22. Sa harapan ng Diyos. Siya ang hagdanan mula sa lupa patungo sa langit. Juan 1 verse 51. Ang ating mga dalangin at mga kahilingan ay nakaabot sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Siya ay kumukuha ng lugar ng mga taong saserdote, mga dambana, seremonya at mga handog. Juan 14 verse 6. Ginawa na ng Diablo ang lahat niyang magagawa upang putulin ang nagliligtas na ministeryo ng ating Panginoon. Alam ng Diyos na gagawin niya ito. Hinulaan niya ito upang babalaan tayo laban sa mga pagsisikap ng kaaway na pawalang kabuluhan ang gawain ni Kristo doon sa langit alang-alang sa atin. At ito ang paksa ng hula sa Daniel 8. Unang tanong, anong hayop ang nakita ni Daniel at sagisag ito ng ano? Daniel 8 verse 3, 4 at 20. At itiningin ko ang aking mga mata at aking nakita ang isang lalaking tupa na nakatayo sa pampang ng ilog. Ito ay may dalawang sungay at ang dalawang sungay ay kapwa mahaba. Ngunit ang isa ay higit na mahaba kaysa isa. At ang higit na mahaba ay huling lumitaw. Aking nakita ang lalaking tupa na sumasalakay sa dakong kanluran, hilaga at timog. Walang hayop na makatatagal sa harapan niya at walang sino mang makapagliligtas mula sa kanyang kapangyarihan. Kanyang ginawa ang ayon sa kanyang nais at itinaas ang kanyang sarili. Ang lalaking tupa na iyong nakita na may dalawang sungay ay ang mga hari ng Media at Persia. Ang kapangyarihan ng lalaking tupa ay naging dakila. Ito ay kinakatawanan sa Daniel 2 ng pilak na dibdib at mga bisig ng malaking larawan at sa Daniel 7 ng oso. Ikalawang tanong, anong hayop ang sumunod na nakita ni Daniel at anong kapangyarihan ang sinasagisagan niyon? Daniel 8 verses 5 hanggang 8 at verse 21. Habang aking pinapanood, narito, lumitaw ang isang lalaking kambing mula sa kanluran na tumatawid sa ibabaw ng buong lupa at hindi sumasayad sa lupa. Ang lalaking kambing ay may lantad na sungay sa pagitan ng kanyang mga mata. Ito'y dumaluhong sa lalaking tupa na may dalawang sungay na aking nakitang nakatayo sa pampang ng ilog. At kanyang sinalakay ito na may matinding puot. Nakita ko ito lumalapit sa lalaking tupa at ito'y napuot sa kanya at sinaktan ang tupa at binali ang kanyang dalawang sungay. Ang lalaking tupa ay walang kapangyarihang makatagal sa harapan nito. Ibinuwal nito sa lupa ang lalaking tupa at niyapakan ito at walang lubhang itinaas ng lalaking kambing ang kanyang sarili, ngunit nang siya'y lumakas, ang malaking sungay ay nabali. Sa lugar nito'y lumitaw ang apat na lantad ng mga sungay, paharap sa apat na hangin ng langit. Ang lalaking kambing na may magaspang na balahibo ay ang hari ng Gresya, at ang mga malaking sungay na nasa pagitan ng kanyang mga mata ay ang unang hari. Ang dakilang kapangyarihang ito ay naging napakalakas. Ito ay sinasagisagan sa Daniel 2 ng tansong tiyan at mga hita ng larawan at sa Daniel 7 ng hayop na leopardo. Ang litaw na sungay ay kinakatawanan ni Alejandrong Dakila. Pagkatapos na gawing pansanlibutang kaharian ng Gresya, siya ay biglang namatay noong sumapit pa lamang siya sa 30 taong gulang. Pagkatapos ng labis na pakikipag-inuman, si Alejandro ay nagkasakit ng swamp fever. Ito ang sinaunang pangalan ng malaria na sa wakas ay kumitil ng kanyang buhay. Ikatlong tanong, ano ang sinasagisag ng apat na sungay? Daniel 8 verse 8 at verse 22.
At lubang itinaas ng lalaking kambing ang kanyang sarili, ngunit nang siya'y lumakas, ang malaking sungay ay nabali. Sa lugar nito'y lumitaw ang 4 na lantad ng mga sungay, paharap sa 4 na hangin ng langit. Ang sungay na nabali sa dakong tinayuan ng 4 ay ang 4 ng kaharian na babangon mula sa kanyang bansa, ngunit hindi sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ng kamatayan ni Alejandro, maraming mga heneral noon ang nagsikap na pumalit sa pangungulo. Sa wakas, ang imperyo ng Gresya ay nabahagi sa 4 na mga pangunahing general ni Alejandro. Si Cassander ay naging tagapamahala ng Macedonia at Gresya. Si Lysimachus ay naging tagapamahala ng Thrace at mga bahagi ng Asia Minor. Si Seleucus ay naging tagapamahala ng Babylonia at Assyria. Si Ptolemy ay naging pangulo ng Ehipto, Palestina at isang bahagi ng Syria. Sa gayon, ang kaharian ni Alejandro ay nabahagi ayon sa hinulaan paharap sa 4 na hangin ng langit. Ika-4 na tanong, anong kapangyarihan ang kinakatawanan ng maliit na sungay? Daniel 8 verse 9 hanggang 12. Mula sa isa sa mga iyon ay lumitaw ang isang maliit na sungay na lubhang naging makapangyarihan sa dakong timog, sa dakong silangan at sa maluwalhating lupain. Ito ay lumaki ng lumaki hanggang sa ang hukbo sa langit at ang ilan sa mga hukbo at mga bituin ay ibinagsak nito sa lupa at niyapakan ang mga iyon. Nagpalalo pa ito laban sa pinuno ng hukbo. Ang patuloy na handog na sinusunog ay pinahinto nito at ang lugar ng kanyang santuaryo ay ibinagsak. Dahil sa paglabag, ang hukbo ay ibinigay sa kanya kasama ng patuloy na handog na sinusunog. Ibinagsak nito ang katotohanan sa lupa at ang sungay ay patuloy na nagtagumpay sa ginagawa nito. Dito ay nilarawan ang kapangyarihang sinasagisagan ng 4 na hayop o ng maliit na sungay sa Daniel 7:19 hanggang 21. Ang maliit na sungay na kapangyarihan ang obra maestra ni Satanas. Sa kanyang mga pananakop, ang Roma pagano noon ay lubhang dumakila sa timog at sa silangan at sa nakalulugod na lupain. Siya ay tumayo rin laban sa prinsipe ng mga prinsipe, si Kristo. Ang pangunahing pagpapahalaga gayunman ay sa maliit na sungay na kapangyarihan. Dahil sa nakakapagpalungkot na gawain ito laban sa Diyos, ang kanyang santuaryo at ang kanyang mga banal, ito ay tinawag na ang pagsuway na sumisira. Daniel 8 verse 13. Sa Daniel 11 verse 31, ito ay tinawag na ang kasuklam-suklam na pagkawasak. Nang tukuyin ni Jesus ang mga talatang ito, tinagurian niya itong karumal-dumal na paglapastangan. Mateo 24 verse 15. Ika-5 tanong, anong aalisin ng kapangyarihan ng maliit na sungay? Daniel 8:11 hanggang 15. Nagpalalo pa ito laban sa pinuno ng hukbo. Ang patuloy na handog na sinusunog ay pinahinto nito at ang lugar ng kanyang santuaryo ay ibinagsak. Dahil sa paglabag, ang hukbo ay ibinigay sa kanya kasama ng patuloy na handog na sinusunog. Ibinagsak nito ang katotohanan sa lupa at ang sungay ay patuloy na nagtagumpay sa ginagawa nito. Pagkatapos nito, narinig kong nagsasalita ang isang banal at sinabi ng isa pang banal sa nagsasalita, hanggang kailan magtatagal ang pangitaing ito tungkol sa patuloy na handog na sinusunog, ang pagsuway na sumisira at ang pagsusuko sa santuaryo at sa hukbo upang mayapakan ng paa? At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 hapon at umaga, pagkatapos ay malilinis ang santuaryo. Nang ako, si Daniel, ay makakita sa pangitain, pinagsikapan ko itong maunawaan. At narito, nakatayo sa harapan ko ang isang kawangis ng tao. Ang salitang sakripisyo ay isang panustos na salita at hindi masusumpungan sa orihinal na Hebreo. Ang salita para sa pang-araw-araw sa wikang Hebreo ay tamid, ng kahulugan ay patuloy o palagian. Ang tamid ay ginamit sa Exodo, Levitiko at sa bilang kaugnay ng palagian o patuloy na paglilingkod sa santuaryo. Ang pang-araw-araw o ang patuloy na tanawin ng paglilingkod sa santuaryo sa lupa ay tumutukoy sa lahat
sa walang katapusang pamamagitan ni Kristo bilang ating dakila at mataas na saserdote sa langit. Ulit at ulit na hindi kukulangin ng 15 beses nang may akda ng aklat ng Hebreo ay tinatalakay ang patuloy na pamamagitan ni Kristo. Basahin ang Hebreo 5 verse 6, 6 verse 20, 7 verse 3 at 8 at 16, 20, 17, 21, 24, 25 at 28, at chapter 10 verse 12, at chapter 13 verse 8. Ang makalangit na paglilingkod ni Kristo ay siyang tunay na palagian na binabanggit sa Daniel 8. Ika-6 na tanong, paano inalis ng kapangyarihang maliit na sungay ang palagian? Ginawa niya ito sa pamamagitan ng paglalagay ng isang huwad ng tunay na palagian. Isang taong saserdote sa lugar ng makasaserdoteng paglilingkod ni Kristo. Ang tao ay tinuruang tumingin o lumapit sa isang taong saserdote at para sa biyaya sa pamamagitan ng karapat-dapat na mga gawa. Ang mga apostol ay nagsipaniwala at ipinangaral ang katotohanan na si Kristo ang patuloy na naglilingkod sa langit alang-alang sa kusang nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Basahin ang Hebreo 7 verse 25 at unang Juan 2 verse 1. Nung kapanahunan ng Middle Ages, nagkaroon ng isang pagsisikap na ilagay ang higit na pagpapahalaga sa kapangyarihan ng nakikitang pangulo ng Iglesia sa halip na kay Kristo. Ang tuwirang karapatan kay Kristo ng lahat ng nagsisisampalataya ay napalitan ng pagpapahalaga sa makasaserdoteng ministeryo. Nagkaroon noon ng isang unti-unting pagsisikap na magkaroon ng isang paraan ng kaligtasan sa pamamagitan ng mga gawa na humalili sa lugar ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang gawaing pamamagitan ni Kristo bilang dakilang mataas na saserdote ng tao sa langit ay unti-unting naitabi at nakalimutan. Ang lumalaking sistema ang nagbaling ng pansin ng tao mula kay Kristo at inalisan sila ng pagpapala at mga kapakinabangan sa kanyang ministeryo. Ang pagiging saserdote at ang ministeryo lamang ni Kristo ang maaring makapag-alis ng kasalanan. Ito ay isang ministeryo sa santuaryo sa langit. Sapagkat nang si Kristo ay narito sa lupa, siya ay hindi noon isang saserdote. Kung siya nga'y nasa lupa, ay hindi siya saserdote sa anumang paraan. Hebreo 8 verse 4. Ang pangitain sa Daniel 8 ay higit pa kaysa isang labanan ng mga bansa. Dinadala nito ang ating pansin sa pag-aalis ng pang-araw-araw na isang pambuong sanlibutang pagsisikap na maalis si Kristo sa luklukan bilang tanging tagapamagitan ng tao. Ang mga katunayan ay, ngunit kung ang sinuman ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Unang Juan 2 verse 1. Sa ika-4 na bahagi ng ating pag-aaral, ating tatalakayin ng may pamagat na ang kawalan ng pananampalataya ay pinabulaanan. Ito ay tumutukoy sa 70 sanlinggo.